kaya umiwas siya ng tingin. Nagstay ako sa lugar na yun dahil alam kong hahanapin niyo ako. Nagkaroon ng aksidente dahilan para mawalan ako ng malay. Si Red ang nag-aasikaso nun at malalaman rin kung sinong taong gumawa nun sa akin. Nakilala ko si Mira at doon kami nagsimula. Paliwanag ni Leo. Nag-alala kami sa'yo, Leo. Lalo na't hindi ka sumipot sa kasal niyo ni Anne. Maraming tao ang nag-e-expect sa inyong dalawa. Lalo na't perfect match kayong dalawa. Nakakagulat lang na nagsama ka agad ng babae dito. Sabi ng ina nito. Bah, si Mira na po ang bago kong nobya. Alam ng lahat na magkaibigan lang kami ni Anne, kaya dapat lang na walang ikabahala. Tinignan ni Leo si Anne. Right, Anne? Yes. Napalunok si Anne at uminom ng wine. Besides, si Leo naman ang may desisyonan. Mabilis siyang tumayo nang makaramdam ng tawag ng kalikasan. Pumunta siya sa malapit na banyo at tinignan ng sarili at akmang papasok siya sa cubicle nang bumukas ang pinto at pumasok si Anne. Isang malakas sa sampal ang natanggap niya mula dito, dahilan para manlaki ang mga mata niya. Anong problema mo? Iritadong tanong niya. Anong akala mo? Tumawa si Anne at napailing. Akala mo ba? Tatanggapin ka ng mga magulang ni Leo? Kahit pa sabihin mong nobyo mo siya? Hindi ko naman sinabi na tatanggapin ako agad ng mga magulang niya, Anne. Bumuntong hininga siya. Wala rin akong sinabi na sinisiksik ko ang sarili ko sa kanila. Ipinakilala lang niya ako. Kaya bakit natatakot ka? Ako ang mapapangasawa niya, Mira. Ako ang nakatakdang ikasal sa kanya.